pag-uusapan natin itong isang iskandal di umano, okay? Kasi po, meron pong kumakalat ngayon sa social media itong audio recording nitong si Melvin Matibag, okay? Attorney Melvin Matibag ng taga-NBI. Kung maalala po natin, si Melvin Matibag ay meron po siyang mga developments patungkol po kay Vice President Inday Sara Duterte. Lagi nga niyang tinatanong siya ng media kung aarestuhin na ba dito si VP Sara na patungkol dyan sa may lead na raw sila, itong NBI, itong si Attorney Matibag, patungkol dyan sa assassin di umano ni VP Sara. Di ba? Kung si Melvin Matibag ang sasabihan mo, ay sabi ni Melvin Matibag, may ginawa raw si VP Sara na parang may dapat raw imbestigahan si VP Sara doon sa audio record, hindi pala audio recording, yung video ni VP Sara kung saan meron pong grave threat na nangyari. Okay? Mamaya i-explain ko yan. Pero pumutok ito ngayon sa social media itong si Melvin Matibag. Kasi may nag-post po, di ko lang alam kung kailan ito nangyayari, kasi audio recording po ito sa kanya, may tumawag sa kanya. Okay? Or siya ba yung tumawag? Ni-record yung calls nila at nagbanta siya doon. Itong taong to na I don't know if video call ba ito o parang audio call lang ba ito. I don't know kung itong kausap ni Melvin Matibag ay isang radio station announcer o black timer ba ito, news anchor ba ito. Hindi man masyadong malinaw. Pero in my opinion, boses talaga ito ni Melvin Matibag. Okay? Boses niya ito. Gusto ko, dito sa Taong Bayan, dito sa mga audience ko sa Donmar TV, sabay-sabay natin pakinggan itong audio recording ni Melvin Matibag. Kayo nang humusga kung si Melvin Matibag ba ito o hindi. Kasi ayon dito sa nag-post, no? Sa page na My Own Opinion, ay si Melvin Matibag raw ito. Okay? Yan ang ating ipaparinig sa inyo at magre-react tayo. Pangalawa natin pag-uusapan, itong mga paratang ni Trillanes laban dito sa KOJC at ni former President Duterte, hindi lang si Trillanes at si Torre. Kasi si Torre nagre-react siya dito sa interview ni Trillanes. Ito si Torre kasi sumasali pa kasi. Okay? Dito kay Pastor Apollo Kibuloy na sasagutin ito ni Attorney Torion ang kanilang mga pinagsasabi. Itong mga akusasyon, aligasyon ni Trillanes. Okay? Mamaya ipapakita ko yung video na yan at magre-react rin tayo. Okay? Bago natin ipaparinig itong audio scandal ni Melvin Matibag. Shall I call it scandal? Kasi in-expose na nila sa social, ako, sa totoo lang, for me, sa pag-observe ko sa media ng mga interview ni Melvin Matibag, kaboses talaga niya ito. Okay? Wala pa namang statement si Melvin Matibag patungkol dito sa audio recording na ito. Pero bago ang lahat, like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa Taong Bayan, ang ating opinion. At sa mga first time lang dito, subscribe na po kayo. Libre lang yan. Okay? So, ano ba ang nangyari? Bigyan natin ng konteksto. Ang sinabi ni Melvin Matibag, bago ko i-play itong audio na ito, ang sinabi ni Melvin Matibag, patungkol kay Vice President Inday Sara Duterte, kasi dito sa audio na ito, karma talaga kaagad itong si Melvin Matibag Kasi, marami ng mga Taong Bayan ang nagsasabi itong si Melvin Matibag, NBI ka pa naman, sumasali ka kasi sa pamumulitika na hindi ka dapat mamumulitika kasi NBI ka. Dapat neutral ka. Di ba? Pero ito yung sinabi ni Melvin Matibag patungkol kay VP Sara. Okay lang po yung maging emosyonal. Ito yung nagko-komentaryo siya dito sa video ni VP Sara, yung di umano si VP Sara ay merong assassin na gustong ipagurgor yung si Bangag, si Tamaluslos, si Liza Tanas. Ito yung reaksyon niya. Okay lang po yung maging emosyonal na damdamin, pero yung ating pong emosyon, wag natin ilabas na illegal o krimen ang magiging resulta. Yan ang sabi niya kay VP Sara, kasi si VP Sara raw nagalit at this time. Pero tingnan nyo itong audio recording ngayon kung itong mga pinagsasabi mo, Matibag, ikaw mismo ang natamaan dito sa mga pinagsasabi mo. Mamaya, i-play ko yung audio na yan. Maaari naman tayong magsalita, maging kritiko sa gobyerno. That's part of our democracy. Pero yung
mag-encourage tayong gumawa ng krimen, sasabihin natin emosyonal lang ako, magkaiba po yun. Yan ang sabi ni Atty. Matibag kay BP Sara. Para bang si BP Sara pa ang tinuruan niyo, di ba? Ay nagalit lang naman si BP Sara kasi may death threat siya. Kaya yan nasabi niya na kapag magurgor siya, ipapagurgor niya yung nagpapagurgor sa kanya. Yan ang ibig sabihin ni BP Sara. Pero ikaw, halatang halata ka na halik ka sa puwet ni Bangag, Melvin Matibag. Okay, nag-a-advise ka pa ni BP Sara, pero ano itong audio recording na ito? Ito, pakinggan ninyo ha. Pakinggan ninyo. Kasi itong nag-record nito, pinagalitan niya. Pinagmumura talaga niya. Okay? At nagbabanta pa siya. Nagbabanta pa siya ha. Tingnan ninyo. Pakinggan nyo mabuti. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit mo binubos? Ano mo lumang balita yun? Bakit hindi namin gusto mo gawin? Pakinggan ninyo masyado ang boses ha, kung si Melvin Matibag ba talaga. Okay? Pakinggan ninyo. Kasi ang nag-post nito, nilagay talaga ha, may ano pa yan ha. O gusto nyo, lakihan ko pa ha. Lakihan natin para makita nyo talaga ha. Lakihan natin. Yan. Para makita ninyo yung pinagsasabi kasi may caption eh. Ito. Ulitin natin. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit mo binubos? Ano mo lumang balita yun? Bakit hindi namin gusto mo gawin? Attorney, gusto mo pala kasi napapasigaw ka? Hindi ba? Attorney, si Jason nung nagpo-post tungkol kay Yusek. Parang pinagalitan niya kasi nagalit siya na bakit pinost yung balita. I am not familiar kung anong balita na pinost nitong taong ito na pinagalitan siya ni Melvin Matibag. Hindi ko rin makuha-kuha yung boses ng kausap niya kung sino ba talagang news anchor ito, black timer ba ito, sa radio station ba ito, basta pinagalitan niya bakit pinost. Okay? Tapos nagbanta pa siya sa May sino kay Jason, putang ina mo, ikaw kinakausap ko. Kaya nga, bakit pa kumumuri? Ang pangalan ng kausap niya, Jason Raw. Sino ba itong Jason? Mag-comment kayo kung sino ito ha. Jason Raw, Jason. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Bakit ba ako kailangan Ito pala ang pangalan. May na-mention pong Jason, pero yung kausap niya pala hindi si Jason, Mel Sabio. Hindi ko kilala ito ha. Mel Sabio pala ang kausap niya na pinagalitan ni Melvin Matibag. Okay? Linawin natin, ang kausap ni Melvin Matibag, Attorney Melvin Matibag, si Mel Sabio. Naniniwala po ako na boses po ito ni Melvin Matibag ha. Kayo, ewan ko sa inyo kung anong basa nyo sa boses niya ha, kung si Melvin Matibag ito. Basta ako, para sa akin si Melvin Matibag to eh. Ano mo sa akin? Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Sinisigawan niya. Tangina mo. Sinisigawan niya, ganyan ang ugali niya. Okay? Kung si Melvin Matibag man ito, ganyan ang ugali niya ha. Kung maka-advise siya kay BP Sara, akala niya magaling siya. Ito ngayon, di ba? Wala kang ginagawa masama. Babae yung asawa ko. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Ano gusto mo malalasin? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Putang ina mo ng politika. Ha? Hindi. Masyado ka nag-ano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ano ko kasi, bakit pinupost niyo yung mga balita? Ha? Balita yun. Hindi lang naman eh. Nagalit siya, bakit pinupost raw ng taong ito ang balita? Tingnan nyo, gaano sila, for me ha, it's my own opinion, abusado sa kanilang, sa kanilang kapangyarihan eh. Abusado sa kanilang posisyon. Balita yan eh. Bakit ka magalit? Di ba? Balita yan. If ayaw nyo ng ibalita kayo, maging kayo, aware kayo sa mga pinanggagawa ninyo. Ibalita yan eh. Di ba? If you think itong taong ito, binalita ka na hindi totoo, kasuhan mo. Di ba? Bakit ka magbabanta sa kanya? O kung yung binalita ng taong ito ay totoo, di ko lang alam, hindi ko si familiar ko anong pinost nitong taong ito eh. Di ba? Ako naman ang mag-advise sa iyo, Melvin, kung ikaw man itong boses na ito ha, dapat kinasuhan mo kung sa tingin mo nasira ka. Pero kung ang binalita niya ay katotohanan, i-prove mo yan ngayon.
O kung totoo man ang kanyang binalita, mag-sorry ka ngayon. Ganyan lang yan. Di ba? Kasi na-mention na politika, ganun. Di ba? O, bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Ha? Sige. Yan. Ano isang oras, attorney? Huwag mo akong pagmumurahin. Sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. Opo. Yan. Narinig nyo yun? Kapag pinatay kita, walang ebidensya. Yan ang sabi dito. Sa boses ni Melvin Matibag. I believe na kaboses ni Melvin Matibag yun. I don't know kung i-deny ba ito ni Melvin Matibag. Di ko lang alam. Sabi pa niya, isang oras. Ano kaya ang ibig sabihin niya sa isang oras? After 1 hour? Gugurgurin mo? Nagtatanong nga ako na-mention pa niya na papatayin niya raw yung kausap niya. At kapag ginurgur niya, walang ebidensya. Wow! Grabe! Tapos ikaw yung inappoint ng presidente ng Pilipinas dyan sa NBI? Attorney Melvin Matibag? Bakit kaya na-expose itong audio recording na ito? Hindi naman tayo hindi po ito galing sa akin Kumakalat ito ngayon sa social media. Now, kung malalaman ito ni Melvin Matibag, dapat magbigay ka ng statements. Kung ikaw ba ito o hindi ba ito kung ikaw ba ito o hindi ba ito ikaw at bakit mo nasabi ito at bakit galit ka. Ipaliwanag mo ang sarili mo dito. You can deny all you want. Pero sa tingin ko, in my own opinion, boses ito ni Melvin Matibag Ganyan ka pala, sir. Taga-NBI ka. Kayong mga taga-NBI, kayo sana ang magbibigay ng peace sa ating taong bayan, pero sa mga ganitong pananalita mo, hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo bilang NBI director. NBI director bang tawag dito? Sa taong ito? Di ba? NBI? Magsisigaw sa isang tao, sasabihin, kapag pinatay kita, walang ebidensya. Nakakatakot na talaga itong administrasyong Marcos. Di ba? Hindi ko lang alam kung kailan ito nangyari Pero kahit anong date ito nangyari, mali pa rin Mali pa rin. Tapos, may gana ka pang mag-advise sa ating presidente? Di ba? Ang dami kasing nagmamalinis. Sinisiraan ninyo si BP Sara. Pero hindi ninyo tinitingnan ang inyong mga sarili. Yan ang tawag ko sa inyo, mga dilawan at mga loyalista. Hinahangaan ninyo yung mga bait-baita ng mga tao. Pero deep inside pala, merong mga ugaling hindi makakain ng aso. Okay na. Meron akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Anong wag magmalinis, attorney? Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Minardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa'yo yan kung mapatunayan wala, di wala problema. Anong wala doon? Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. Ang kanyang reason dito ni Melvin Matibag, buntis ang kanyang asawa. Siguro, sa totoo lang, nararanasan ko naman na buntis ang ating asawa. Hindi naman diyan madali talaga, naiintindihan ka namin, Melvin Matibag. Buntis yung asawa, sabi niya, buntis yung asawa niya, may pinagdadaanan siya. Tapos siguro, may nakita ang asawa ni Melvin Matibag. Ito, parang analysis ko lang, haka-haka ko lang ito, na baka nakita ng asawa ni Melvin Matibag yung balita at nasaktan siguro yung buntis niyang asawa. Hindi natin alam kung ano yung nararamdaman. Baka naghirap sa kanyang pagiging buntis dahil doon sa pinost na balita. Ang sa akin naman, Melvin Matibag, kung yung ginagawa mo na binalita in public, ang tanong dyan, bakit mo ginagawa? Di ba? Kasi hindi ka naman ibabalita. Alam ko naman, you are considered a public figure. So, dapat alam na yan. Alam mo na yan